Nag-aaral ako tungkol sa pagpapatawad bilang isang psikologo sa loob ng mahigit-4 na taon. At palagi kong iniisip kung paano nagagawang magpatawad ang mga tao sa ilan sa mga masasamang bagay na ginagawa sa kanila ng kapwa nila. Naisip ko, kung maiintindihan ko lang ito, makatutulong ito sa akin na harapin ang ilan sa mga bagay na nahirapan akong patawarin. Ang pagpapatawad ay 2 bagay. Una, ito ay isang pasya tungkol sa kung paano natin ituturing ang taong nakasakit sa atin. Hindi tayo gaganti. Sa halip, ituturing natin sila bilang isang mahalaga at may halagang tao. Ito ang tinatawag na decisional forgiveness o pagpapatawad bilang pasya. Ngunit maaari tayong gumawa ng desisyong magpatawad at panghawakan iyon habang buhay. Pero sa tuwing naiisip natin ang nangyari, sumisibol pa rin ang may titinding emosyon. Ibig sabihin, may pangalawang uri ng pagpapatawad. Ito ang emotional forgiveness. Ang pagpapalitan ng mga negatibo at hindi mapagpatawad na damdamin ng mas positibong emosyon tulad ng empatya, simpatya, mga sakit at marahil pagmamahal para sa taong nakasakit sa atin. Ang 2 uri ng pagpapatawad na ito ay magkaugnay, ngunit hindi sila palaging sabay na nangyayari, kaya tatalakayin ko sila ng magkahiwalay. Decisional forgiveness. Bakit may gustong gumawa ng desisyon na magpatawad? May 4 na dahilan. Una, humingi ng tawad ang taong nakasakit o nagpakita na magsisisi at nakatutulong ito upang gumawa tayo ng pasya na magpatawad. Ikalawa, may nararanasan tayong emotional forgiveness at tinutulungan ito ang ating pasya. Ikatlo, meron tayong pinaniniwalaan at pinahalagahan na nagtutulong sa atin na magpatawad. At ika-4, nalalaman natin na maraming benepisyo ang pagpapatawad para sa mismong nagpapatawad. Ang mga benepisyo ito ay nahahati sa 4. Benepisyo sa mental na kalusugan. Kapag nagpasya tayong magpatawad, humihina ang ating pag-iisip ng paulit-ulit tungkol sa sakit, bumababa ang depresyon at pagkabalisa, at tumataas ang pakiramdam ng kaginawaan. Benepisyo sa pisikal na kalusugan. Halimbawa, ang cortisol, ang stress hormone na lumalabas kapag may kinikimkim tayo, ay nakasasama sa halos lahat ng sistema ng katawan. Sa puso, immune system, tiyan at bituka, debut o sa reproductive health. At maaari pa nitong paliitin ang bahagi ng utak na nagko-consolidate ng mga alaala. Benepisyo sa relasyon. Kapag nagpasya tayong baguhin ang trato sa taong nakasakit, nakikita nila ito at maaaring tumugon sila ng mas mabuti. Benepisyo sa spiritual na kalusugan. Emotional forgiveness at ang REACH model. Ang emotional forgiveness ay maaaring mailarawan ng acronym na REACH, R-E-A-C-H. Ang R ay remember the hurt. Kilalanin nating nasaktan tayo. Huwag itong ikaila. E ay empathize sa taong nakasakit. A, altruistic gift. Magbigay ng regalo hindi man karapat-dapat. Ito ang pagpapatawad. C ay commit sa pagpapatawad na naranasan natin. At H ay hold on to forgiveness. Panghawakan ito kapag nagsimulang magduda. Paglalapit sa personal na antas. Ang pagpapatawad ay isang piliing personal o personal na pagpili. Meron kang kakayahan. Una, magpasya na magpatawad. At ikalawa, isabuhay ang 5 prinsipyong ito upang pagalingin ang iyong puso, iyong tahanan, at ang iyong bayan. Makapangyarihan ang pagpapatawad. Maaari mong gamitin ang kapangyarihang ito upang baguhin ang iyong mundo. Isa-isa-isang pangyayari. Kaya, sino ang patatawarin mo ngayon?